Unang bagong pasok ng taon, nagsilabas ng mga magagandang phones ngayon. Pero hanggang ngayon, yung iba litong-lito pa rin. Kasi yung mga ibang phones na galing sa 2023, palag na palag pa rin at maganda pa rin yung mga chipset. At the same time, napakamura kapag nag-sale. At kahit walang sale, okay pa rin yung mga presyo nito. Kaya samahan nyo ako sa video ito at tutulungan ko kayong pumili kung anong phone ang naharapat sa inyo na napakagandang chipset sa murang halaga lang. Okay, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo lahat ng link na sa description box. Lahat po yan legit at hindi kayo may scam. Mag-umpisa po tayo dito sa 5,000 to 6,000 pesos lang. Ito yung Tecno Spark 20 Pro tsaka Infinix Hot 40 Pro. Actually, magkapareho po yung chipset nito na MediaTek Helio G99 at palag na palag to sa gaming sa mga low settings tsaka medium settings. Nagtry nga ako ng mga Mobile Legends dito, Call of Duty Mobile tsaka PUBG Mobile, palag na palag sa dalawang phone na to. Ngayon, pipili lang kayo kung ano magiging itsura ng mga phone nyo. Sa Hot 40, ganito yung itsura niya. Medyo mas nagugustuhan ko yung Tecno Spark 20 Pro compare dito sa Hot 40, pero depende pa rin sa inyo yan. Pero parehong-pareho lang talaga. Pareho yung loob, pareho yung chipset, pareho yung camera. Design lang talaga yung pinagkaiba ng dalawang phone na to. At pagdating naman sa camera, maganda naman yung camera ng dalawang phone na to sa mga photos, hindi lang talaga sa video. Pero sa ganitong presyo, hindi na ako magreklamo talaga ngayon dahil napakamura naman talaga. 6 to 7,000, sulit na dahil tamang-tama yung presyo nito at chipset nito sa MediaTek Helio G99. So highly recommended ko sa inyo yung Spark 20 Pro at Infinix Hot 40 Pro. At sa mga nababanggit kong phone po dito, may mga review na ako dyan. Yung link ilalagay ko sa taas para makita nyo agad. So panoorin nyo na lang after this video. Okay, itong susunod na phone na to 2023 pa, pero palag na palag to. Siguro kahit ano pang lumabas na phone sa ganitong presyo, 13,000 lang, sobrang highly recommended ko pa rin yung iQOO C8. Dahil naka MediaTek Dimensity 8200, napakaganda ng camera dahil meron siyang 4K at 60 FPS at nakuha yan sa update. Samantalang dati meron siyang 4K at 30 FPS, pero ngayon sa mga kumakalat na updates, nagkaroon tayo ng 4K at 60 frames per seconds pagdating sa video. Imagine nyo kung gaano kasulit yan, 4K 60 FPS sa 13,000 pesos lang. At kapag may sales, nakukuha natin to ng mga 11,000 lang. Ganun kasulit tong phone na to. At malakas-lakas yung chipset nito dahil yung Antutu score na nakuha natin dito, umaabot siya ng 900,000 points. Talagang parang papunta na siya sa 1 million. At tinest ko to sa mga games, palag na palag din. Kahit anong mga games, kahit Genshin Impact pa yan, hindi masyadong uminit yung phone na to. Pero lang sa Farlight 84, kahit anong phone, talagang salarin talaga ang Farlight 84 pagdating sa mga pag-init ng phone. Talagang number 1 na suspect talaga ang Farlight 84 pagdating sa mga tinitest ko. Kaya kung gusto nyo ng magandang camera, magandang performance at napakaganda rin ng sensor na nilagay dito, sobrang highly recommended ko sa inyo yung iQOO C8. Okay, ang next naman naki Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ito yung iQOO Neo 8. Kalaban na halos to ng Poco F5 Pro. Kahit nga dun sa Poco X6 Pro, parang magdadalawang isip ka kung anong pipiliin mo, kung Poco X6 Pro ba o itong iQOO Neo 8 kasi halos magkapresyo lang sila. Pero sasabihin ko sa inyo ngayon na mas worth it talaga yung Poco X6 Pro dahil naka global roam na tayo dito, samantalang itong iQOO Neo 8 tsaka dun sa C8 medyo wala tayong local warranty. Dito sa Poco X Pro kasi may warranty tayo. Pero kung nagugustuhan nyo yung ganitong cellphone, yung iQOO Neo 8, napakalinis kasi ng UI nito at sa Antutu score umaabot to ng 1,200,000 points. Palag na palag din sa gaming, kahit anong mga games pa yan, talagang maasahan mo ang iQOO Neo 8. At ang maganda dito, magandang image processing niya. Yun nga lang sa video, kahit na hindi siya masyadong malikot, hindi ko nagugustuhan yung nakikita ko dahil na wash out yung sky kapag kumukuha ako ng video. So isang cons ko yun sa iQOO Neo 8. Pero kung pure gaming lang tapos photos lang at hindi ka naman mag-shot ng sky, pwedeng itong iQOO Neo 8 na kalaban ng Poco F5 Pro. So yung Poco F5 Pro parang nasa 25,000 pa ata hanggang ngayon. Pero dito 17,000 lang to guys. Sobrang sulit talaga nito. Okay, eto naman yung sobrang hype ngayon this January. Ang Poco X6 Pro. Sobrang ganda ng processor nito. Umaabot to ng 1,300,000 points. Maganda rin yung camera, stable sa video. Pero payo ko kapag nagbibideo tayo sa X6 Pro, gamitin lang natin yung 1080p at 60 frames per seconds. Huwag natin gamitin masyado yung 4K at 30 FPS. Medyo hindi siya magandang tignan at medyo nakakahilo talaga. Kaya safe tayo sa 1080p at 60 FPS lang. At nagtest din ako ng mga games dito. Marami akong tinest na games, mga 10 yun. Sobrang palag na palag talaga pagdating sa gaming. Maganda rin yung game turbo nito, updated na rin. At meron tayong video toolbox na magagamit natin dito sa Poco X6 Pro. At sabi ng Poco
nasa 2000 instant sampling rate to, pero ang nakulang talaga natin dito nasa 480Hz stat sampling rate, which is palag na palag pa rin yan sa gaming at malakas-lakas talaga. Marami kayong matutunan kapag napanood nyo yung Poco X Pro video ko, so panoorin nyo lang, kakalabas lang hapon yan, at may mga features akong sinabi doon na hindi na mag-get ng mga ibang tech reviewer. So panoorin nyo yung Poco X Pro na full review ko, at gagawa rin ako ng mga 2 months review, 6 months review, kahit 1 year na review pa nga dito sa Poco X Pro. So highly recommended ko sa inyo to dahil meron tayong local warranty at sobrang ganda rin ng chipset nito na MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Okay, pagpasok ng taon, ginulat tayo ng Icon Neo 9. Di lang kasi maganda yung design nito, napakalakas ng chipset niya. Umaabot to ng 1,600,000 points na naka Snapdragon 8 Gen 2. Ngayon, pagkatapos kong review to, lumabas yung isang video na galing kay Kotman na umiinit daw o may heating issue daw yung Icon Neo 9. Pero sa pag-test ko, hindi umiinit tong phone na to at maganda yung thermal habang nagigames tayo. Samantalang yung test ni Kotman kasi sagaran talaga, at gusto ko lang malaman nyo yung hawak na cellphone ni Kotman, galing din sa akin yun. Bali isang phone lang yung ginamit namin. At ang pagkakamali ko dito, hindi ko siya na-reformat. Kaya ang nangyari, may mga posibleng mga applications doon na sobrang naging conflict. Kasi binuksan ko doon yung developer option. Tapos ginalaw ko talaga dahil nag-download nga tayo ng Sitsuku tsaka Takotstat para makuha natin yung frames per second habang naglalaro tayo. Yung thermal na ginamit niya, applications lang. So medyo nagulat ako na parang nasa 40 lang tapos umabot agad ng 50. Mga ilang segundo lang. So na-weirdoan talaga ako. Ang suspetsya ko talaga may conflict na nangyari. Tapos hindi nagtutuloy yung 3D wildlight stream test niya. So ako masabi ko sa inyo na walang heating issue tong Neo 9 kasi ginamit ko naman ng maayos dun sa gaming test ko, at nakita nyo na thermal imager na yung ginagamit ko dun. Talagang accurate yun kasi nasa 18,000 yun. Samantalang yung nakita ko kay Kotman kasi application siya, which is duda ako kung accurate ba yun o hindi. Pero iti-test natin yan para malaman natin kung anong tamang sagot talaga, kung talagang may heating issue o wala. At highly recommended ko pa rin siya kahit na may reviewing ganun, at mapapatunayan ko yun na walang heating issue talaga yung Icon Neo 9. Hindi kasalanan ni Kotman yun. Actually, parang kasalanan ng phone o kasalanan ko kasi hindi ko siya na-format. So, hintayin nyo yung second review ko sa Icon Neo 9 para malaman natin talaga yung totoo. Okay, susunod na phone na i-recommend ko sa inyo, itong Redmi K70. Sa mga hindi pa makapaghintay ng Poco F6, pwede nyo lang kunin itong Redmi K70. Napakaganda ng back panel nito. Yun nga lang yung camera module, kapareho lang siya ng Poco X Pro na parang burner, parang ganun. Pero sa gaming tsaka camera, palag na palag to. Magandang pang games kasi Snapdragon 8 Gen 2. Pumapalo rin siya ng 1,600,000 points at maganda yung build quality nito over dun sa Icon Neo 9. Nasa 23 to 25,000 lang to. Yung Icon Neo 9 nasa 22. Pero yung frame na ginamit doon is plastic lang siya. Over dito na naka-metal na tayo dito. At maganda rin yung camera nito tsaka video. Palag na palag talaga. Parang talagang flagship na yung hawak mo dito sa K70. So highly recommended ko tong Redmi K70 sa mga hindi pa makapaghintay ng Poco F6. Okay, next na phone na i-recommend ko sa inyo, Novia Z50. Nasa 20,000 lang to at hindi masyadong pinapansin ngayon. Pero guys, Snapdragon 8 Gen 2 to. Maganda yung camera, umaabot siya ng 8K. Pero mas magagamit natin yung 4K at 60fps. At may kwento rin to na katulad dun kay Kotman na yung Novia Z50 umiinit daw nung ni-review ni TechDad. Samantalang si Gadget Psychic hindi man uminit yung phone na yon. At nung napunta nga sa akin, hiniram ko yung phone na yon, kaparehong-pareho lang talaga. Nireformat ko at naging okay yung thermals. So parang ganun yung nangyari dun sa Icon Neo 9 ko. Nung dinala ko kay Boss Kotman, kailangan mo lang talaga siyang i-reformat para hindi magko-conflict yung mga applications na nilagay niya tsaka nilagay ko. So balik tayo sa Novia Z50, maganda yung thermals nito tapos naka Snapdragon 8 Gen 2 at maganda rin sa gaming. So yung link ilalagay ko rin sa description para mapanood nyo yung buong review dito sa Novia Z50. At nasa 20,000 lang to guys ha. Kung naghahanap kayo ng phone na Snapdragon 8 Gen 2 at nasa 20,000 lang, highly recommended ko tong Novia Z50. Okay, ang last phone na ibibigay ko sa inyo is Snapdragon 8 Gen 2 rin. At ang presyo nito dati nasa 33,000 to 35,000. Samantala ngayon 28,000. Kapag may voucher ka pa, mababawasan yan. Parang pumapalo pa ng mga 26 to 25,000 lang to. Ito yung Novia C50s Pro. Napakaganda ng camera nito. So alam nyo naman kung ano makukuha natin sa Snapdragon 8 Gen 2. Maganda talagang pang gaming. Hindi masyadong umiinit sa mga games na nalaro natin. Para sa akin parang overkill this year yung Snapdragon 8 Gen 3. At hindi ko pa nagugustuhan yung mga thermals no, at hindi pa masyadong optimize. Pero dito parang optimize ng Snapdragon 8 Gen 2. Maganda yung thermals, malakas talaga. At lalong-lalong na
na palong-palo yung camera nito sa Nubia Z50S Pro. Kung mapapansin nyo, tamang-tama lang yung kulay sa photos, talagang kuwang-kuha niya, ipopost mo na lang. Maganda rin yung separation ng background o bokeh effect ng phone na to. At lalong-lalo na sa video, sa ultra-wide meron tayong 4K at 60fps na hindi magalaw. Kahit na maglakad tayo dyan, maganda yung kulay na pinoproduce niya, yung sky blue talaga. So highly recommended ko sa inyo yung Nubia Z50S Pro, nasa 28,000 lang to. At isa pa pala yung Nubia Z50S Pro, global yun na at may warranty rin yun. So check nyo na lang yung link. So ayun, sana nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gantong unboxing reviews at katarantaduhan sa channel na to. At yung mga nasa Premiere, sobrang salamat po talaga. So once again, ako po si Paul. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with the certainty I have.